Bilang pagsisimula sa hapong ito, inihiling ko po sa magsisindi ng kandila na kung saan ito po yung simbolo ng tanglaw ng pag-iisang dibdib na kung saan ang layunin nito ay kasama nilang Diyos.
So bilang tanda po ng pagsisimula, yung magsisindi po ng kandila. Habang sininsindihan po nila ito po'y sumasagisag na ang pag-aasawa ay tinatanglawan ng liwanag ng Diyos. Marriage is the foundations of God's love. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin yung kahalagahan ng pag-aasawa. Mga kaibigan, mga minamahal, sa oras po ito, ating pong masasaksihan ang muling sumpaan ng dalawang nag-iibigan na kung saan sinubok ng panahon, sinubok ng pagkakataon ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan niyo po na samahan niyo ako sa pagkakataong ito na hilingin natin ang basbas ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, John Mark, Clemencio, and Dane Clarice Bohol, hinihiling ko na pwede ba kayong magharap? Wow. Kung ganon, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may takda ng lahat ng bagay, Ikaw ang may takda sa araw na ito, sa oras na ito, upang sa muli ay muling magsumpaan ang dalawang nag-iibigan na kung saan sila'y sinubok ng panahon, sinubok ng pagkakataon, ngunit nanaig ang dakilang pag-ibig sapagkat ito'y galing sa iyo. Hayaan niyo po, Ama, sa oras na ito, tunghayaan niyo po at basbasan ang muli nilang pagsumpaan sapagkat ito'y nararapat sa harapan mo, O Diyos, at sa harapan ng maraming saksi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino ang nagbigay ng pahintulot at pagpapala kay Dane Clarice Bohol upang pakasal kay John Mark Clemencio? Yes, praise God! Mukhang ayaw, no? Okay. Sino naman ang nagbigay ng pahintulot at pagpapala kay John Mark Clemencio upang pakasal kay Dane Clarice Bohol? Okay, praise God. So at least nagkakaintindihan po tayo dito na walang pikutan. So pagkakataong ito, hinihiling ko po kay Pastor Rodel Bohol na basahin ang Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. Pwede po bang pakibigyan ng mic si Pastor Rodel? Chapter 5, verse 21 to 33. Magpasakop kayo sa isa't isa, tanda ng paggalang kay Kristo. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa gaya sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng babae, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, siya ang tagapagligtas ng katawan. Ngunit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din naman ang mga ito upang maiharap sa Kanya ang isang maluwalhati na iglesia na walang dungis o kulubot o anumang katulad nito, ngunit sa halip, banal at walang kamalian.
Gayon naman, ang mga asawang lalaki ay kailangang mahalin ang kanilang sariling asawa katulad ng sarili nilang katawan. Ang nagmamahal sa kanyang sariling asawa ay nagmamahal din sa kanyang sarili. Walang tao ang nagagalit sa kanyang sariling katawan. Sa halip, inaalagaan niya ito at minamahal katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikiisa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po kayo umupo. Ngunit yung dalawa ay nais ko pong tumayo. Manatiling nakatayo. Sa talatang nabanggit ni Pastor Rodel, chapter 5, ng Ephesians, verse 21 to 33, dito natin makikita na kung saan yung foundation ng pag-ibig na mula sa Diyos ay dapat makita ng lahat at maintindihan ng lahat ang pagkaasawa o ang pagsasama ay dapat nandoon pa rin sa pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, sa Ephesians chapter 5, verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Dane, tatanungin kita, 100% mo bang maibibigay kay John Mark Clemencio yung tunay na pagpapasakop sa kanya? Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya rin ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Now, gusto ko lang emphasize din, no, na sa talatang ito, may makikita natin, meron tayong makikita dyan, na kung saan, na mahalaga mong matutunan. Una, yung salitang, submit to your husband. Sabi mo kanina, handa kang magpapasakop sa iyong asawa, tama? Ilang percent na ibibigay mo kay John Mark? 101% na ibibigay niya kay John Mark Clemencio yung pagpapasakop. Kasi bakit? Mahalaga ito. Kasi ang daming pamilya nagiging broken, na hindi naging maayos. Kasi nga, yung mismong asawang babae ay hindi nagpapasakop doon sa kanyang asawa. Pangalawa, serve. Yung salitang serve. Handa ka bang paglingkuran si John Mark? Sa hirap at ginhawa? Ilang percent, Dane? 102%. Praise God. Talagang pataas ng pataas. At bilang may bahay, sabi, bilang babae, yung pangatlong S dito, makikita natin yung salitang smile. Sa pagpapasakop mo kay John Mark at pagbibigay ng paglilingkod mo sa kanya, dapat hindi nawawala sa iyo yung pagiging smiling face sa kanya. Bakit? Kasi doon ay nagpapakita kung ano yung laman ng puso, lumalabas yan sa appearance. Kung mahal mo si John Mark, dapat nagpapakita ito, nagpapahayag ito sa physical appearance, yung lagi kang nakangiti. Habang naglilingkod ka sa kanya, habang nagpapasakop ka sa kanya, lagi kang nakangiti. Pwede mo bang ngitian si John Mark? Yun. Mahalaga yun. Kasi bakit po? Kasi ang daming broken family ngayon. No? Marami ngayon na nagsasama, walang pagpapasakop, kaya naging magulong buhay. Kaya itong Ephesians chapter 5, verse 21 to 33, paalala ito sa iyo, Dane, na kung saan handa mong tugunin ang pangangailangan ni John Mark bilang iyong asawa. Now, ito naman kay John Mark. John Mark, ang sinasabi rito ay ito. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos
matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kakandahan nito. Walang anumang dungis na kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. John Mark, may 3 S naman ito para sa iyo. Kanina, may 3 S si Dane na kung saan nagpapakita at nagpapatunay na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo. Paglingkuran ka at pagsilbihan ka bilang kanyang asawa. Ngayon, John Mark, may 3 S naman na kung saan sinasabi ng Ephesians ay dapat mong taglayin bilang asawa ni Dane. Una, sacrifice. Handa mo bang isakripisyo yung buhay mo kay Dane? Ilang percent? 105%. Bakit po kailangan isacrifice? Kasi nga, sa hirap at ginhawa, dapat nandun yung sakripisyo mo sa Kanya. Hindi mo siya iiwanan. Hindi mo siya lulubayan. Ano? Kasi ang tunay na pag-ibig ay sacrifice. Now, pangalawang S, sanctify. Ibig sabihin, ikaw yung magpapabanal sa Kanya. Nangangahulugan, pag dumating yung punto ng buhay, bilang ikaw lalaki, bilang ikaw ang asawa ni Dane, ikaw yung unang magpapakita sa Kanya ng kabanalan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Dapat ikaw yung magsasabi sa Kanya, Dane, punta tayo doon sa lugar nito, mag-mission tayo. Punta tayo sa Tacloban, mag-mission tayo. Di ba? Punta tayo sa Leyte, mag-mission tayo. Dapat ikaw yung mangunguna at sasabihin mo sa Kanya, Dane, mag-worship tayo sa Panginoon. Bakit kasi? Ikaw yung nagpapabanal. Ikaw yung nilagay ng Diyos sa buhay ni Dane na gawin yung mga bagay na ito nang sa ganon si Dane ay maging matibay ng iyong asawa. Pangatlo, satisfy. Ikaw yung magbibigay sa kanya ng satisfaction sa buhay. Hindi lamang about sex, no? Pero mahalaga yan. Kayo mag-asawa. Kailangan ibigay mo ng satisfaction si Dane. Kung hindi, magkakaproblema kayo. Kung hindi maging maupay ang buhay ninyo. No? Marami dito sa ating kapaligiran, sa ating bansa, nabubuhay na lang na walang kasiyahan ang pag-asawa, kaya humahantong sa broken family. Nawa, sa hapong ito, natunghayan natin yung salita ng Diyos nang makatutuhanan na gawin nyo talaga yon. Then, ulitin ko, ikaw bilang asawa ni John Mark, yung 3 S, huwag mong kalimutan yan. Yung submit, serve, and smile based on Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. At ikaw naman, John Mark, huwag mo rin kalimutan yung 3 S mo. Yung sacrifice, sanctify, and satisfy. Nang sa ganon, yung pagsasama ay talagang pang long lasting, pang forever. Amen? Ilang percent? 118. Okay, palakpakan natin ang Diyos sa buhay po nila. Maaari na kayong makaupo. Wow. Ngayon po, hinihiling ko, pwede bang tumayo ulit? Ayan. Magharap kayong dalawa, pwede. Maghawak-hawak ng kamay. Habang buhay kayo maghawak dyan, hindi kayo mag-iiwanan. Tanda na yung pagsasama sa hirap at ginhawa. John Mark, repeat after me. Sa pangalan ng ating Diyos, tinatanggap kita, pangalan ni Dane. Lakasan mo, John Mark. Pwede bang magbigay ng microphone para marinig ng lahat? Okay. Hello. Sa pangalan ng ating Diyos, Sa pangalan ng ating Diyos, tinatanggap kita, tinatanggap kita, pangalan ni Dane, Dane Clarice Bohol, upang maging asawa, upang maging asawa, upang makasama, upang makasama, at mahawakan at mahawakan, mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman.
sa hirap sa hirap at sa ginhawa, at sa ginawa, sa kahirapan sa kahirapan at kasaganahan, at kasaganahan, sa sakit sa sakit at sa kalusugan, at kalusugan, upang mahalin upang mahalin at ingatan ka at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. ng kamatayan. Dane, ikaw naman. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita. tinatanggap kita, John Mark Clemencio. Wow, talaga namang buong-buo talaga. Walang pag-alinlangan. No, saksing-saksi tayo ngayon, no? Talagang buong-buo, sigurado na si Dane. Okay? Upang maging aking asawa, Upang maging aking asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan at mahawakan mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman at magpakailanman. sa hirap Sa hirap at ginhawa, at ginhawa, sa kahirapan sa kahirapan at kasaganahan, at kasaganahan, sa sakit sa sakit at kalusugan, at kalusugan, sa hirap, sa hirap, iingatan ka iingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. ng kamatayan. Buong buo. Ngayon, bibigyan ko ng twist yung kasal nyo ito. Dahil may magpapatunay, dahil sa larawang ito, habang pinagmamatan ko, nakita ko lang ito eh. Sana maging ganito kayo ng larawang ito. Dumating yung panahon, pag dumating yung panahon na para bang nandun na kayo sa apoy, sinusubok ng panahon ang inyong pag-ibigan. Kasi nga, hindi ito nagtatapos dito lang eh. Hindi na lang tatapos sa kainan mamaya yung ganitong pagkakataon. Kundi, nais kong i-emphasize sa inyo, John, Mark, and Dane, katulad kayo ng larawang ito, na dumating ang panahon, maisip ninyo, na nag-aalab pa rin ang inyong pagmamahalan. Katulad ng sumpaang itong magaganap ngayon. Yamang, kayo ikinasal na last year. Ito ay isang renewal of vow. Pero gusto kong emphasize ngayong hapon na merong isang taong magpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay isang wagas na pagmamahal. Katulad ng picture na ito. Nawa paintulutan niyo po ako, Pastor Rodel, Sister Basi, na ito'y nahahalungkat ko pa mula sa baol nila Pastor Noel. Isang larawang magpapakita at magpapatunay. Kaya kung ganun ka-excited si Dane sa kasalang ito, dahil ito'y bunga ng iyong tunay at wagas na pag-ibig. So ladies and gentlemen, proud po akong i-present sa inyo ang larawang ito na walang kupas na pagmamahal at pag-iibig ng dalawang masing-irog, Pastor Rodel Bohol at Sister Basi. Ito yung larawan na nagpapatunay na ang pag-ibig ninyo ay talagang wagas at talagang hindi kumukupas. Nakita niyo po ang picture na ito? Sana tingnan niyo ito. Pag dumating yung panahon, John, Mark, and Dane, kayo ang picture na ito, habang tinitingnan ko, nakita ko ito eh. Sabi ko, nawa, maalala ninyo, lalo na ka na, Dane, ikaw ay bunga ng pag-ibig at pagmamahal ng iyong magulang. Artista. Di ba? Dumating yung panahon na totoo yung pagmamahala ninyo. Walang iwanan sa hirap at ginawa. So, Pastor, ito'y para sa iyo, regalo ko to para sa iyo. At ang ganda ni Sister Basi dito. Siguro 40 years ago na ito. Pipirmahan ko ito mamaya. Ande, nandito yung ating senior pastor na magpapirma nito. Okay? So, salamat sa Panginoon. So, ngayon po, yung ating sing-sing, meron bang sing-sing dyan?
Andiyan pala yung singsing. Okay. Ako na. Ibibigay ko sa iyo. Para tayong... Okay. Hawak ko ngayon ang singsing. Ang singsing na ito ay panlabas o physical na simbolo lamang. Ngunit ito ay sumisimbolo ng pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na nagmamahalan habang buhay. Ito ay hindi gawa sa ginto, ngunit ito ay sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama, yung pure love. At ang sabi pa, ito ay makikita natin na ito ay bilog. Ito ay bilog na nagpapahiwatig na ang pagmamahalan ay pag walang hanggan. Ibig pong sabihin, yung pag-ibig ninyo ay magtatapos lamang pag kayo ay nawala na sa daigdig na ito. So, ibibigay ko to sa iyo, John Mark. Dalawa. Habang sinusuot mo ang singsing, ayan, magsalita ka, John Mark. Lahat ng gusto mong sabihin, sabihin mo na. Yung baho ko po, nawawala po. Yung baho. Di bale? Ito po. Itang pastor, kinakabahan ako. Hello guys. Ayan, hello me. I don't always have the right words to tell you everything you Wow. mean to me. But this vow, it's a promise. A simple promise to you. A symbol of my love. A love that doesn't need grand gestures or perfect words. Just honesty and forever. 1 year ago, we stood before each other and vowed to love each other, to build a life together, to trust, to grow. And in that 1 year, I realized something. Something beautiful. I am a better person because of you. You have given me more than I ever imagined. And I am so proud of every single step we've taken together. Tapusin ko ba, Pastor? Kabit po na yung singsing. Di pa tapos? Wow. Di ba, Pastor? Naantig ang puso ko sa'yo, John Mark. Mahal kita ng sobra. Thank you for teaching me so many things. How to save, how to be practical with money, how to be a true friend, a good sibling, a good child to your parents, how to be a generous and kind, and above all, how to live a life that reflects our Lord Jesus Christ. I may not always know the perfect words to say, but I know this for sure. You are my heart, my home, my everything. This vow is reminder of who we are, of everything we've been through, and all of that we will become together always. Meron pa. Praise God. Happy first wedding anniversary, my love. There is no one else I would rather share every day, every dream, and forever with but you. I love you. Mari mo na isuot yung singsing para sa kanya. Praise the Lord. Dame, ikaw naman.
Next year, si Delcy Boy naman ito. Kasi siya ang unang ano. Delcy Boy, ha? Ikaw ang nag-ano, ha? Pastor Noel, handa na raw po si Delcy Boy. Yung nilagay ko dito, sabi ko, I don't know where to start. Kasi hindi naman ako as expressive as you are. But I'll try. Because today, I want you to hear my heart. I knew you when I was 16. Batang-bata. Wow. And at 16, I had no idea that this man right in front of me would turn into my best friend, my better half, and my person. I'm so happy that our hearts found their way home to each other. Looking back sa mga pinagdaanan natin, may kita mo talaga yung kabutihan ng Diyos sa buhay nating dalawa. From bringing karinderya extra rice to McDo, because extra rice was too expensive, to this moment, our wedding, na hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam paano ba natin to na-achieve. Truly, God is really good. And I believe you are the angel of God sent for me in this life. To anyone here who knew me, they know I have strong personality. I've always been strong, independent woman. Kaya salamat, mahal. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong maging mahina. Sa mundong kailangan lagi malakas ako. You let me be me, without judgment. Oh, thank God. Because He gave me a man who has such a good heart. You understand me in many ways. God knows how fragile and insecure I can be. How hurtful words could easily break me and make me feel less of myself. That's why God led me to someone who is gentle like you. Someone who will hold my heart like a trophy. That I love you always. So today, I make these promises to you. I promise to cheer you on every journey, every goal, and every adventure, no matter how big or small. I vow to love you with the love described in 1 Corinthians 13. I will love you patiently, kindly, and not self-seeking. I will honor you as God's gift in my life. I will pray for you, grow with you, and seek God's will with you. Through every season, I will choose you and serve you as Christ served his people. With God's love as our foundation, this is my promise. Happy 12th anniversary, my love. And happy first wedding anniversary. I'm so excited for the life we'll continue building together. Now, we can do whatever we want. Praise God! Because now, we are each other's home. In front of God and our family and friends, I choose you today and every day. Alam kong hindi laging madali ang buhay, pero kasama mo, handa kong harapin ang lahat. Ipagdarasal ko palagi ang relasyon natin at si Lord ang maging sentro ng pagsasama nating dalawa. I promise to love you, support you, and grow with you through every season. You are my answered prayer. And by God's grace, I will love you for the rest of my life. Wow. Naantig ako.
So, sa pagkakataong ito, bago kayo lumuhod, ano? Yan. Pwede ba kayo humarap? Pag umiyak, ibig sabihin, mahal ka nun. 100%. Bago kayo lumuhod, tinatawagan ko yung parent nung babae, parent nung lalaki. Ano ba yung huling salita, word of encouragement sa kanila? Ito po yung microphone. Unahin natin si John Mark. Opo. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating lahat na nakarating tayo dito sa lugar na to na walang anumang nangyari o balakid. Kay Lord, papasalamat ako, at saka sa Bohol family, na buo po tayo na nakarating dito. Para naman po sa message ko kay John Mart at saka kay Dean, maiksi lang po naman sasabihin ko, Pastor. Padayon lang. Oo. Pagbutihin lang po nila yung pagsasama nila. Kung anong magiging problema, pag-usapan, hindi yung dinadaan sa bangayan kasi walang mangyayari doon. Narinig mo, John Mark, ha? Narinig na po nila to, Pastor, nung nakaraan po. Oo. Dito ka lang, Pastor, huwag kang tago. Ito lang. Kaya po ako nagpapasalamat at ito pangalawang pagkakataon po na nagsama-sama po kaming magpamilya Wow. para po ipadama namin sa kanila yung suporta ng kasal po nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Pakibigay po sa inyong asawa. Huwag kang umiyak. May tunog yung kanina, baka wala nang tunog yan. Nainit. Hello, hello. Nakabahan ako. Wala akong masabi. Dane and John Mark. Dane and John Mark, ang masasabi ko lang, patuloy lang kayong dalawa kasi isa kayo sa sa hinahangaan ko. Ako pa lang yung mahanga na sa inyo. Isa kayo na dapat tularan ng iba. Kasi ang ganda ng ang plano nyo sa buhay, pagdating sa pera, ganyan, hangang-hanga ako sa inyong dalawa. Kasi sa edad ninyo, wala pa nga kayong anak. Mayroon na kayong kakayanan. Yun lang. Yun lang masasabi ko kasi kinakabahan ako. Para naman kay Dane. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo. So, John Mark, so nakita ko yung iyong kababaang loob. Nakita ko yung kabutihan mo. So, yung kakaharapin mo. Yung kakaharapin mo sa buhay, talagang alam kong kaya mo. Then, mabait kang anak. So, mas gusto ko sana na magpakabait ka palalo dahil si John Mark na ang magsasakop sa'yo. So, yun lang. Wala na pong iba. Sister Basi. Ate, John Mark, nakita ko naman kung paano kayo nag-start. Nakita ko rin kung paano kayo nagplano ng ganito kagandang
wedding. So, proud ako sa inyo kasi talagang hindi kayo tumingin sa mga bagay na ah, kinakabahan ako. Dito yung first time pero iba yung feelings pala. No? So, I love you. Love you sa inyo dalawa. Maraming salamat. So, maaari kayong, pwede ba kayo lumuhod na? Tinatawagan ko po yung magkakabit ng belo, ng veil. To be followed by yung cordon. Yung cord. Ang belo at ang kordon ay sumisimbolo ng pagsasama ng dalawa ng may tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Kaya po sinasabi ng Biblia, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Walang batas na po pwedeng magsasabi sa batas ng lupa na yung pinagsama ng Diyos ay pwedeng paghiwalayin. Ngayon po, nasaksihan po natin, taos-puso silang nanunumpa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming saksi na ang tunay na pag-ibig nila ay talagang naipapakita nila sa isa't isa. Ngayon po, bilang pastor, ay nais ko po silang ipagpipray ngayong hapon bilang basbas sa kanila. Pero bago yan, tiyatawagan ko yung Bible bearer. Nasa yung Bible? Ayan. Holy Bible, New Living Translation pa, NLT. Ang Biblia ito, John Mark, Dane, nawa, basahin niyo ito ha, araw-araw ha. Kasi sinasabi ng Joshua, kung gusto niyong gumanda at humabang yung buhay, dapat huwag niyong kaligtaan ang salitang ito, ang Biblia. Kasi kapag wala kayo sa pundasyon ng Biblia, marahil gigewang ang inyong relasyon. Ang Biblia ang magsasabi sa inyo na ang tunay na pinagsama ng Diyos ay kailanman hindi po pwedeng paghiwalayin. At ang Biblia ang magbibigay sa inyo ng lakas at encouragement nang sa ganon magpapadayon kayo sa inyong pag-ibig, hindi lamang sa kasalang ito, kundi panghabang buhay hanggang sa inyong kamatayan. Nanunumpa ba kayo na ang salitang ito, ang Biblia, ay inyong babasahin araw-araw? Dakilang Diyos, aming Ama, makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat na kung saan mayroong dalawang pusong nagmamahalan at nag-iibigan, na kung saan ikaw ang sentro ng kanilang pag-ibig. Sa oras na ito, Diyos, ay aking silang binabasbasan, na pagpalain niyo po sila. Sa hirap at ginhawa ay patuloy nilang kamtin ang iyong basbas.
At hayaan niyo po, Panginoon, na sila'y lumakad ng iyong pag-ibig. Sa pagsasama nila, taglay nila ang iyong dakilang pagmamahal, liwanag, at ang iyong salita. Nawa, Panginoon, ikaw pong tunay na magiging gabay nila sa araw-araw ng kanilang pagsasama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasaan yung aras? Talagang siya na lahat, ano? Praise God. Ito ay simbolo ng yaman, no? Ibig pong sabihin, ito ay pagpapala. Ito ay simbolo lamang. Pagpapala ito, simbolo na galing sa Diyos. Now, simbolo ito na kung saan yung ari-arian mo o lahat ng bagay ay pag-aari mo na rin din, no? Walang lihiman. In other word, anumang blessing na mula sa Diyos, blessing mo, John Mark, ay magiging blessing din ni Dane. Yung blessing mo, Dane, ay magiging blessing din ni John Mark. Para sa ganon, yung pagmamahala ninyo ay magiging tunay at wagas. Hindi lamang sa kasalang ito. Tanggapin mo ito, John Mark, at maaari mo nang ibigay kay Dane yan. Wala ba tayong music habang tinatanggal yung yung cordon, yung veil? Pwede ba yung kantahin yung The Goodness of God? Oo. Pwede. Yan. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. John Mark and Dane, tandaan ninyo, katulad ng awiting ito, lagi nyo tandaan, yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa inyong pagsasama. Tandaan nyo lagi na, pag dumating sa panahon na kayo ay nandoon sa apoy ng pagsubok, ay panghawakan nyo pa rin yung salita ng Diyos. Na hindi kayo bibitiw sa pangako ng Panginoon. The goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Titawagan ko yung nagsisindi ng kandila. Every breath that I am able, I will sing
Tawagan ko po yung magtatanggal ng cordon and veil. At tayo dadako na to the most awaited part. Tuloy-tuloy po yung music. Ituloy-tuloy nyo po. Yung Holy Forever. Pitan nyo. Kala nyo, wala kayong gagawin ngayon, ha? Sabi ko sa inyo, may pasabog akong gagawin sa inyo, eh. Ha? Okay. Pastor, nasa yung asawa mo? Ayan. Sige. Lapit lang kayo. Naka-live ba tayo? Okay. Nandyan ba? So, bago ibigay ni John Mark ang halik para kay Dane, nais ko pong yung may mga asawa, pwede niyo bang halikan ang inyong mga asawa? Pwede niyo bang halikan? Isa pa. Wala akong nakikita. Halikan nyo. Okay, count of 10. 1, 2, Two. Three. Iyo. Alam nyo kung bakit natin ito ginagawa? Kasi nga, ang pwede lang maghalik doon sa babae at lalaki ay ang kanyang asawa. No ngayon, dahil si John Mark at si Dane ay subumpa sa harapan ng Diyos at sa maraming saksi na sila ay magsama, na sila ay magiging isang-isa sa hirap at ginawa. Kaya ngayon, John Mark, ito na yung pinakahihintay mo. Maaari mo nang halikan dahil renewal of vow ito. 10 seconds, ha? 10 seconds. Count tayo, ha? Okay? Ilang years na kayo? 12 years na, no? 12 years, anniversary. 12 seconds, dapat 12 seconds. Count tayo, ha? O, ready? Ready? Kiss. Okay. Kiss talaga. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Mr. and Miss John Mark and Dane Clarice Baho! Sabi ni Delcy, next year ako. Narinig ni Pastor Noel. Praise God. At ito po nagtatapos ang ating seremonya. Praise the Lord. Lahat po tayo lahat. And let worship the Lord bago po magtatapos ang seremonyang ito. And dominions, all powers and positions, your name sets above them all, and the angels cry, holy, all creation's cry. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy,
Couple with priest.